Picture na, Sep. Sige po, ready po. Habang mataba pa kami eh. One, ayan. One, two, three. Yeah. Okay po. Sige po, Pastor. Okay, thank you very much, Brother Joseph. Purihin po ang Panginoon. Kahit matatagal na tayong Kristiyano, ang issue pa rin sa atin ay tungkol sa pananalig natin sa Diyos. Totoo po yun, ano, mga kapatid, ang lahat ng ating ginagawa sa harapan ng Diyos, whether we obey Him or disobey Him, ay nakabase yun sa ating pananampalataya. Kaya napakalaki talaga ng issue ng pananampalataya. At it doesn't matter kahit anong galing natin na magsalita tungkol sa pananampalataya, malaki ang kaibahan ng pagsasabuhay sa pananampalataya. Purihin ang Diyos sapagkat tinitrain niya tayo at isa pa ay yung kanyang tiyaga sa atin na kahit papano ay nagtatagal tayo as long na hindi tayo bumibigay ay talagang tinitrain pa rin tayo ng Panginoon. So, ang buhay talaga is a matter of believing or unbelieving. Kaya pala, nung kinukorek yung mga taga-Hebrews, ay yun ang pinaka malaking issue na binigyan niya doon sa Hebrews chapter 11. Malaking halimbawa sa atin yung tinatawag na mga heroes of faith o kaya ay ancients of faith. Yun ang tawag ko sa kanila. And every aspect, marahil kung titingnan natin yung kalalagayan nila ay talagang matututo tayo sa kanila. At kung titingnan ninyo mga kapatid, nahati yung dalawang yun eh. Kung titingnan ninyo ay merong pananampalataya sa old na yung kanilang pananampalataya ay nagagamit para makamtan nila yung kanilang pangangailangan sa Panginoon. And then later on, pumasok, diyan ko nakikita na ipinasok niya yung mga panahon ng mga apostol o kaya ay yung mga panahon ng mga mananampalataya na marami na sa kanila ay hindi nila nakakamtan yung mga kahilingan nila sa Diyos. Instead, sila ay pine-persecute, nasasaktan sila sa kanilang pananampalataya. But they must have to hold on. At yun yung bahagi natin sa lugar na yon. Tayo ay nandoon sa panahon ng New Covenant. Kaya ganun ang pananampalataya natin. So huwag tayong umasa doon sa panahon ng Panginoon na kung saan ay malala ko yung naishare ito ni Pastor JT sa Luke chapter 4 verse 18 ay meron pong commission ng Panginoon doon mula sa Father. The Lord has anointed me to preach the good news to the poor, to heal the brokenhearted, and so many things na gagawin niya para sa mga Hudyo. Pero Hmm. naranasan din naman ito ng mga apostol. There are a lot of miracles during the ministries of Paul and Peter or Peter and Paul. Maraming himala doon. Kaya lang dumating sa punto na nagda-die down talaga ito sapagkat iba na nga ang New Covenant kung titingnan natin. So hindi na natin magamit yung mga katulad sa mga ginagamit ng mga Old Covenant people. Halimbawa nga, na lagi kong ginagamit ay yung we cannot use the no weapon forged against me shall prosper. Dahil hindi Hmm. na nga ginamit ng Panginoon yon, hindi yung ginamit ng mga apostol. They all died because of their faith. Tingnan nyo ang malaking kaibahan. But there are a lot of people who hold on to that and they frustrate themselves kapag Hmm. hindi ginagawa ng Diyos yung inaasahan nila, na iligtas sila, Tama. ay provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. So makikita natin talaga ang kaibahan ng mga nasa New Covenant. And pag hindi mo ito natutunan, yung mga itinuturo ng Biblia tungkol sa New Covenant, aasa ka sa Diyos at mapaprostrate ka talaga sa Panginoon. Well, meron din mga sinasabi ang Biblia, ano mga kapatid, na halimbawa sa panahon ng Panginoon ay He assumes many things. Meron halimbawa, kung gagamitin natin yung but seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Ilagay lang natin sa context na doon ay pagkain, inumin, daramitin, ming mga basic needs ito. At ito naman naranasan ng mga apostol na sabi nga ni Pablo ay hindi siya nagkulang bagamat naranasan niya rin mga ilangan.
And then, may mga sinabi rin ng Panginoon na katulad ng, tingnan nyo yung condition, ano? But seek ye first. So if we use those verses, ay kailangan na unahin natin talaga ang paghahari ng Diyos. Otherwise, ay umaasa tayo na pinoprovide lahat ng Panginoon sa atin ang ating mga pangangailangan na hindi naman natin minimit yung condition. Even in the New Covenant, mga kapatid, ay there are conditions talaga. Hindi ito non-conditional covenant. It is with a condition. Kung gagamitin naman natin yung sinabi niya halimbawa, if you remain in me and my words remain in you, still there are conditions na ang karugtong nun ay, and ask whatsoever you wish and it shall be given you. And then sa 16 ng 16 ng John, kay sinabi rin, you have not chosen me, but I have chosen you, that you go and bear much fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever you ask in the Father in my name, it shall be granted you. May mga kondisyones talaga yan. Isa lang ang napakaganda na dapat niyong huwag kalimutan, mga kapatid, na verse na iiwanan ko sa inyo ngayong gabi, marahil ay magandang memory verse ninyo ito, yung sinabi ng Panginoon sa kanyang prayer sa 17:23 ng John. Sabi niya, I in them and you in me, praying to the Father, so that they may be brought into complete unity. Then the world will know that you have sent me, at ito yung sinabi niya, and have loved them as you have loved me. How much that the Father loved His Son Jesus Christ. Mga kapatid, walang sukatan yan. Pero as children of God, ito yung sinabi ng Panginoon then the world will know that you have sent me and you have loved them as you have loved me. There is no difference of God's loving the Son of God, ang kanyang bugtong na anak, sa pag-ibig niya sa mga tagasunod niya. Imagine nyo, mga kapatid. Pero sabi ko nga, it's a matter of believing the Word of God, ang buhay natin. Kung hindi natin paniniwalaan yan, then we have to worry everything na darating at mangyayari sa ating mga buhay. Minsan ay nagugulumihanan tayo sa mga biglaang dumarating sa ating buhay. But when we think, mga kapatid, of course, inuutusan din tayo na ibigay ito sa Panginoon ang mga kagulumihanan natin. So makikita nyo na kung ito ay susundin lang natin, and then we believe yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito, then we can have confidence sa buhay na ito. Meron tayong mga kagulumihanan na wala naman tayong kapangyarihan para maiwasan ito. Ang pagtanda, ang ating kalusugan, ang kamatayan, mangyayari yan eh. Pero it is again an issue of believing eternity. When we believe that death only translates us to eternity, ay hindi natin katatakutan yon. It shall come kahit anong gawin mo. Lalo ka nang mapapalapit sa kamatayan kapag pinag-iisipan mo yung mga bagay na yan. Mga kapatid, ito yung buhay natin. We can not do anything. We only have to believe na ang Diyos talaga ay ginagawa niya yung kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. Huwag tayong manghawak ng sinasabi ng kahit sino. We can only hold on to what the Bible says because it is the Word of God. Ganun ang buhay natin dito. So, alam nyo, meron din akong kagulumihanan, mga kapatid, na dapat ay bawat isa. Hindi ko matandaan kung ano yung sinabi ko sa video. Hindi ko na napanood yun dahil may nag-invite sa akin na sumama sa kanilang paggawa daw ng mag-draft sila ng tungkol sa discipleship. And sabi ko, I think this is a very great opportunity para ma-share ko yung katulad ng ginagawa natin. But sad to say na hindi nila ako sinendan ng link. And then sabi nila, next week na lang daw. Sabi ko, marami akong ginagawa. Pero ewan ko kung sasama pa rin ako pagka in-invite nila ako. But anyway, mga kapatid, there is one thing na ipinag-alala ng Panginoon. Alam niyo po ba yon? There is one thing that Christ worried about daily in His life. Did He worried about His needs? Mga kapatid, hindi niya pinag-aalala mga pangangailangan niya.
Should he worry? Kumakain ng Panginoon. Nangangailangan siya ng protection. Nangangailangan siya ng mga pangangailangan natin. Malala ko yung tungkol sa protection. Nung minsan ay sabihan siya, hinahanap ka ni Herodes. Go tell that fox. Sabi niya doon nagsabi sa kanya. Meaning, he was not worried about those things. Wala siyang, alam niya na kapag kukunin ka na ng Diyos, wala kang magagawa. And malala ko yung aking isang mentor na sabi niya, you have a time bomb na anytime can explode and death will come. Ay, hindi ko alam kung ano na sa isip niya sa bagay na yun, pero I think that's true about life na hindi naman natin malalagpasan. So, malala ko rin yung sabi ng Job 14:5 na naglagay ang Diyos ng hangganan na hindi natin pwedeng malagpasan. So, you are worrying about something that you have no control about. And your problem is faith in the Word of God. So, sabihin ko sa inyo, yung pinag-alala ng Panginoon araw-araw, yung nasa Hebrews 5:7. Ano yon? Sabi ko sa inyo minsan, hindi ko alam kung dito sa grupong ito, but I asked the group na sabi ko, imemorya nyo ito. Ito lang yung isang bagay na pinag-aalala ng Panginoon araw-araw. Isipin nyo yun mga kapatid, meron palang ipinag-aalala ang Panginoon araw-araw. Grabe ano? And if we are Christ-like, mga kapatid, isukat natin kung talagang katulad tayo ng Panginoon o kaya na-develop tayo doon at ito lang yung may karapatan kang ipag-alala. Ano yung sabi ng Hebrews 5:7? During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions to the one who could save Him from death. He offered up prayers and petitions to the one who could save Him from death. Ano yon? Ang ibig niya sabihin doon, mga kapatid, ay araw-araw na nananangis ang Panginoon. During His entire life, He was doing this. Pero doon lang sinabi sa Hebrews 5:7 na yon na merong ipinag-alala ang Panginoon doon sa iniyak niya, no? Napag-aralan na natin yung kailan nanangis ang Panginoon. Hindi pa tayo umaabot doon sa kailan umiyak ang Panginoon. Pero one of the daily activity of the Lord, weeping to the Father, ay yung nasa Hebrews 5:7. Na ano yon? Alam natin na yung kamatayan doon ay hindi yung literal na kamatayan o physical na kamatayan because He died. And He was saved kasi sabi ng kasunod na talata nun, and He was saved because of His reverent submission. So, hindi naman naligtas ang Panginoon sa kamatayan, but ang sinasabi ng talatang yan ay naligtas siya sa nagdadala ng kamatayan. Ano yon? Kasalanan. So kung merong ipinag-aalala ang Panginoon sa araw-araw na buhay niya, ay yung baka siya magkasala. He was a human. May tendency, may urge ang kanyang laman, may urge ang kanyang will na katulad natin. But he was saved through the grace of God. Yun ang alam ko doon. Through the grace of God. The Spirit that was in him ay dahil ito yung ayaw niyang mangyari sa kanyang buhay ay hindi nangyari sa kanya na siya ay magkasala. So, sabi ko nga, if we try to measure our lives as walking into Christ-likeness, yung ating objective ay ano ba yung pinag-aalala mo sa umaga? Ano ba iniiyak mo sa Panginoon? Then makikita mo diyan kung meron ka na ngang Christ-like. Baka umiiyak ka sa wala kang pang-ulam, umiiyak ka. Mga kapatid, alam nyo, yung mga basic na pangangailangan, simple ang prayer ng Panginoon doon. Ask, hingwingi lang kayo, parang natural yun eh. Tatlo kasi yung stage na prayer na itinuro ng Panginoon. Ask, seek, knock. Pagka sinabing ask, parang humingi ka lang ng tinapay sa iyong ama. At walang ama na magkakait ng tinapay sa kanyang anak. But when he said, seek, ay medyo you can be seeking God and you can be seeking yourself. Ano yung seeking yourself? Yung sinabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wickedness. Seek my face, turn from their wickedness. Seek ourselves na baka nagkakasala tayo.
Then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. But anyway, so ano ba yung pinag-aalala natin sa umaga? Tingnan nyo mga kapatid, ano iniiyak-iyak nyo sa umaga? Is it to save you from sinning? Mga kapatid, wala pa tayo doon sa totoong Christ-likeness. Hindi pa tayo totohanang New Covenant. Pagka ang iniisip natin ay mga bagay-bagay pa sa mundong ito, mga bagay para sa ating sarili, rather than not to sin. Yun lang ang ipinag-aalala ng Panginoon araw-araw. At sa tingin ko ay napakahalaga, matutunan natin yon dahil that is the only thing that breaks the heart of the Father, na tayo ay magkasala. But sad to say, mga kapatid, na minsan ay iba pa rin ang ating mga pamumuhay na ang iniisip natin ay material na bagay. Mga kapatid, kung hindi tayo tinuruan ng Panginoon sa New Covenant, we have never understood these things. Katulad din tayo na marami dyan na nagmamaktol sa kanilang pangangailangan, talagang minomotivate, minamanipula ang Panginoon sa kanilang fasting and prayer sa paghingi ng mga bagay-bagay, but not to deliver them from sinning. And we must have to know and understand the only thing that breaks the heart of God, and He cannot help us kapag hindi tayo desperado na huwag magkasala. Yan ang alam ko. So, mag-alala kayo, pero isa lang, yung pinag-alala rin ng Panginoon. At meron tayong karapatan doon. So, umiyak kayo, hindi sa mga bagay-bagay. Ang ating Ama ay mabuti. He loves us as He loves the Son. Pero ang anak na mahal ng Ama, he cries and with loud cries and tears and petitions to the Father so that he will not sin. So, diyan po ako magtatapos. Magandang gabi po. Back to Kuya Joseph. Praise the Lord. Ang oras po natin ay 8:58. May question po ba? Kung wala, tayo po ay mag-closing prayer na.